Naisip mo na ba kung baka ang buong buhay mo ay ginugol bilang ibang tao? Nagtratrabaho ka, nagbabayad ng mga bayarin, sinusubukan mong magkasya, ngunit sa kaibuturan ng puso, nararamdaman mong may mali. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong pangalan ay hindi ikaw, ang iyong katawan ay hindi ikaw, at ang iyong mga iniisip hindi rin ikaw? Mukhang kakaiba, alam ko. Ngunit dito nagsisimula ang tunay mong buhay. Napansin mo ba na karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng buong buo nang hindi kailanman tinatanong ang pinakamahalagang tanong? Sino ba talaga ako? Karamihan ay sumasagot ng mga bagay tulad ng, ang pangalan ko ay Juan, ako ay isang inhinyero, ako ay 35 taong gulang. Ngunit totoong inilalarawan ba nito ang isang tao? Mga impormasyon ito na ibinigay sa atin, hindi mga tuklas na ating nahanap. Ang pangalan ay pinili ng ating mga magulang. Ang propesyon, madalas ay dahil sa inaasahan ng lipunan o pangangailangan. At ang edad isang numero lamang. Wala sa mga iyon ang tunay na sumasagot kung sino ka. Matagal ko ring inakala na alam ko ang sarili ko. Masigla kong binabanggit ang aking pangalan. Akala ko ang aking pagkakakilanlan ay nasa ginagawa ko. Ngunit habang paulit-ulit kong sinasabi iyon, lalo akong nakaramdam ng kawalan. Hanggang isang araw, nakinig ako sa isang lalaki na nagngangalang Ray Stanford, at ako'y nagulat. Tumingin siya sa akin at sinabi, kung hindi mo gusto ang mga resulta ng buhay mo, kailangang baguhin mo ang iyong sarili. Dahil ang mga resulta ay sayo. Nangahulugan iyon sa akin. Gusto kong magpaliwanag, sisihin ang ekonomiya, gobyerno, kawalan ng pagkakataon. Ngunit sa kaibuturan, alam kong siya ay tama. Wala akong ideya kung sino ako. Paulit-ulit ko lang ang isang script na isinulat ng iba. Nagsimula akong pag-aralan ang aking sarili. At alam mo ba ang aking natuklasan? Nakaramihan sa mga tao ay masyadong abala sa pagsisikap na magkasya, kaya hindi na nila pinaglalaanan ng oras na maintindihan ang sarili nila. Gumigising sila araw-araw na puno ang schedule, ngunit hungkag ang kaluluwa. Gumagawa ng mahahalagang desisyon dahil natatakot na mabigo ang iba. Sinasabi ang kahit gusto nilang magsabi ng hindi. Ngumingiti kahit ang puso'y umiiyak. Lahat ng ito ay dahil naniniwala silang kailangang maging isang tao na magugustuhan, na babagay, na hindi magdudulot ng problema. Ngunit ang ganitong pamumuhay ay parang pagsusuot ng maskara araw-araw. At habang mas madalas mo itong suotin, mas mahirap alalahanin kung sino ka sa likod nito. At kung nakarelate ka rito, hindi ito aksidente. Ang totoo ay tayo ay kinondisyon mula pagkabata. Naririnig natin ang mga katagang, huwag kang mangarap ng sobra, hindi ka magaling sa matematika, hindi ito para sa mga tulad natin. At kahit hindi mo maalala ng malinaw, nakatago ang lahat ng ito sa iyong loob, humuhubog sa iyong mga desisyon, takot, at paniniwala. Ilan na bang beses mong naisip na magsimula ng bago, ngunit may isang tinig sa loob mo ang nagsabi, paano kung mabigo, sino ka para gawin ito, mahiya ka? Ang tinig na iyon ay hindi ang iyong tunay na sarili. Ito ay resulta ng kondisyong nakuha mula sa labas, ngunit tinanggap mo ito na parang sayo. Kaya maraming tao ang may patuloy na pakiramdam na sinasayang nila ang kanilang potensyal. Dahil totoo iyon. Nabubuhay sila ayon sa mga pamantayan na hindi nila pinili. Sinusubukan nilang mapasaya ang mga taong madalas ay hindi rin alam ang gusto nila sa buhay. Ginagamit nila ang kanilang pinakamagagaling na kakayahan para panatilihin ang isang buhay na walang saysay. At lahat ng ito ay dahil hindi nila kailanman tinanong ang kanilang sarili, sino ako kapag walang nakatingin? Ano talaga ang gusto ko? Ano ang nagpapasaya sa puso ko? Nang nagsimula akong pag-aralan ang aking isipan, napagtanto ko na ako ay higit pa sa aking inakala. Natuklasan kong tayo ay mga espiritual na nilalang, na may makapangyarihang intelektual, na pansamantalang nakatira sa isang pisikal na katawan. Binabago nito ang lahat. Dahil kapag naintindihan mo na ikaw ay isang malikhain, at may malay na nilalang, titigil kang tanggapin ang realidad kung ano ito at sisimulang hubugin ito. Mauunawaan mo na hindi mo kailangang sundan ang ginagawa ng lahat, dahil nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo upang lumikha ng bago. Kailangan mo lamang alalahanin. At ang pag-alala ay nagsisimula sa katahimikan, sa presensya, sa pagmamasid. Nagsisimula ito kapag nagpasya kang tumigil sa pagka-distract sa ingay ng mundo at simulang pakinggan ang sarili mo. Sinasabi ko ito dahil naranasan ko ito mismo. Isa akong tipikal na taong naligaw. Maagang umalis sa paaralan.
Nagtrabaho sa mga gasolinahan, pabrika, kahit ano basta meron. Wala akong plano, wala akong ambisyon. Gusto ko lang mabuhay. Isang araw, habang nagtatrabaho bilang bumbero, ipinakilala sa akin ang librong Think and Grow Rich. At doon, isang bagong pintuan ang nagbukas. Nagsimula akong mag-aral. Dumalo sa mga seminar. Binasa ang lahat ng maaari tungkol sa isip, kamalayan, at pag-ugali. At habang mas marami akong natutunan, lalo kong naunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa perang Pilipino na maaari kong kitain, kundi sa kaalaman kung sino ako at sa kapangyarihan na mayroon ako para baguhin ang aking realidad. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi lamang teorya. Nangangailangan ito ng pagsasanay. At nagsisimula ang pagsasanay sa mga tapat na tanong. Nabubuhay ka ba ng buhay na gusto mo o ng buhay na inaasahan ng iba? Kapag gumagawa ka ng mahahalagang desisyon, iniisip mo ba ang gusto mo o kung ano ang magiging tama sa mata ng iba? Gumigising ka ba ng masigla para sa araw mo o binibilang mo lang ang oras na matapos ito? Masakit ang mga tanong na ito, alam ko. Ngunit sila ang nagbubukas ng daan para sa pagbabago. At kung sa ngayon ay medyo hindi ka komportable, baka emosyonal kang nadarama, tandaan mo na ito ay magandang tanda. Nangangahulugan ito na may isang bagay sa loob mo ang nagigising. At ang paggising na ito ang magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong katotohanan. Kaya, kahit wala ka pang lahat ng sagot, magsimula ka sa tamang tanong. Sino ka talaga? At maging handa kang makinig. Kahit na matagal bago dumating ang sagot, kapag dumating na ito, magbabago ang lahat. Talagang lahat. Napansin mo ba na karamihan sa mga tao ay parang nakakulong sa isang paulit-ulit na siklo araw-araw? Gumigising sila, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, nagrereklamo sa mga mali, naghihintay ng weekend, tapos inuulit-ulit ang lahat. At ganito ang nangyayari sa loob ng maraming taon. Dekada. Buong buhay. At madalas, sa huli, napagtatanto nilang hindi nila naabot ang kanilang nais. O mas masahol pa, hindi nila alam kung saan nga ba talaga sila pupunta. Sa pagmamasid sa pattern na ito, natuklasan ko ang isa sa mga pinaka-alarming na estadistika sa ating lipunan. Sa isa sa mga pinakamayamang kontinente sa mundo, ang Hilagang Amerika, 75% ng mga tao ay nagtatrabaho ng produktibo sa loob ng hindi bababa sa 40 taon, ngunit nagtatapos ng kanilang buhay na may kaunting pera o wala man lang. Sabihin mo sa akin, paano ito nangyayari? 40 taon ng pagsisikap, dedikasyon, matinding trabaho, tapos wala. Mali ba ang kanilang piniling landas? O sinusundan nila ang isang landas na mula pa lamang ay mali na? Ang sagot ay nasa isang bagay na halos walang nakakakita, ang kapaligiran. Nagiging refleksyon tayo ng mga bagay sa paligid natin. Mula pagkabata, natututo tayong kumilos gaya ng iba. Natutunan nating mas ligtas na sumunod sa grupo, gawin kung ano ang ginagawa ng lahat, huwag magtanong. Pagkatapos ng lahat, walang gustong magmukhang kakaiba, walang gustong maiwan, walang gustong maging iba. Ngunit ang pangangailangang magkasya ay maaaring siyang pumipigil sa iyong paglago. Nang sumali ako sa bumbero ng Toronto, bahagi ako ng grupong sumusunod lang sa agos. Magandang trabaho iyon. Ligtas. May mga benepisyo. Ngunit naramdaman ko sa puso ko na hindi iyon ang gusto ko. Alam mo ba ang nakakatuwa? Kapag nagsimulang magtanong ang tao kung ayos lang ba ang lahat, mabilis na sasabihin ng mundo ng malakas, ayos ka lang, magpasalamat ka, huwag magreklamo. Kaya tumahimik tayo. Pero hindi nawawala ang pag-aalinlangan. Sumasama lang ito. Noong panahong iyon, ipinakilala sa akin ng isang lalaki ang librong Think and Grow Rich. Binasa ko ang librong iyon na parang nakasalalay ang buhay ko sa mga salita. At sa totoo lang, nakasalalay nga. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko na hindi baliw ang mag-isip ng iba. Ang mga dakilang tao sa kasaysayan tulad nina Edison, Marconi, at Samuel Morse ay hindi sumunod sa iba. Nangahas silang mag-isip ng sarili. At hindi lang sila nag-isip, kumilos sila. Nagdulot sila ng alon sa isang mundong ayaw tayo pakawalan sa ibabaw. Dito pumapasok ang isang mahalagang punto, kailangan mong pigilan ang pagiging reaktibo at simulan ang pagiging malikhain. Karamihan sa mga tao ay hindi tunay na nabubuhay. Nagre-react lang sila. Nagre-react sa krisis. Nagre-react sa sinabi ng boss. Nagre-react sa inaasahan ng pamilya. Nagre-react sa mga bayarin, balita, social media.
At lahat ng reaksyong ito ay lumilikha ng isang estado ng pagtatanggol. At ang mabuhay ng palaging nagtatanggol ay para ng nakulong. Walang puwang para lumikha. Walang puwang para mangarap ng bagong landas. Dahil masyado kang abala sa pagsubok na mabuhay. Alam ko, nakakatakot iyon. Kasi ang mag-isip ng sarili ay nangangahulugang lumabas sa linya. Nangangahulugang gumawa ng desisyon na huhusgahan ng iba. Nangangahulugang kumuha ng risk. Pero tanong ko sa'yo, ano ang mas mapanganib? Ang makriticize dahil sa pagsubok ng bago, o ang mabuhay ng buong buhay na pakiramdam mo ay hindi mo naabot ang gusto mo? Takot ang mga tao na magkamali, mabigo, mapahiya. Pero ang mali ay hindi ang pagbagsak. Mali ang hindi pagsubok. At nanggagaling ang takot na ito sa paghahambing. Tinitingnan natin ang paligid at iniisip. Alam nila ang ginagawa nila. Pero sigurado ba tayo? O inuulit lang nila ang nakikita nila sa iba? Maraming beses, pumapasok ako sa mga training room at nakikita ang mga tao na nagtitinginan, naghihintay kung sino ang kikilos muna. At lahat sila ay kumikilos ng pareho. Walang nagtatanong, ito ba ang pinakamagandang paraan? At iyon ang kailangan mong gawin ngayon. Simulang questionin ang normal. Tingnan ang mga gawin ng mga tao sa paligid mo at itanong, dadalhin ba ako ng gawin na ito sa lugar na gusto ko? Alam mo ba ang pinakamakakatakot? Karamihan sa mga tao na kilala mo ay mabubuhay ng hindi talaga nabubuhay. Susunod sila sa pangkaraniwang landas, gagawa ng desisyon dahil sa takot at magrereklamo sa kapalaran. Pero hindi ito tungkol sa kapalaran. Tungkol ito sa pagpili. At kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin may pagpipilian ka. Marahil nasa trabahong hindi mo gusto. Marahil nasa relasyon na wala ng saysay. Marahil nalulubog ka sa utang at pakiramdam mo ay wala kang magawa. Pero gaano man kalala ang sitwasyon mo, hindi ito permanente. Tatagal lang ito habang ginagawa mo pa rin ang dati mong ginagawa. At nagsisimula ang pagbabago sa isang desisyon. Desisyon na tigilan ang pagtitig sa labas at simulan ang pagtitig sa loob. Huwag maghintay ng pag-aproba ng iba. Huwag maghintay ng perpektong sandali. Wala itong umiiral. Ang mayroon lang ay ang ngayon. At ang ngayon ang tumatawag sa iyo para magising. Para tigilan ang pagsunod sa landas na hindi iyo. Para lumikha ng bago. Bagay na nagmumula sa iyo. Kasi doon mo lang mahahanap ang hinahanap mo. Hindi ito nasa labas. Hindi ito kailanman nasa labas. Nasa loob mo ito. At palagi na itong nandoon. Maaari kang maghangad ng mas magandang buhay. Maaari kang mangarap ng mas maraming pera, katumbas ng 40,000 piso. Maaari kang mag-isip ng malusog na relasyon, kalayaan sa paglalakbay, manirahan kahit saan mo gusto, magtrabaho sa gusto mo. Pero kung sa loob mo ay hindi mo pinaniniwalaan na karapat-dapat kang makuha ang lahat ng ito, hindi ito magtatagal. At hindi ito mura na pilosopiya, ito ay neuroscience. Hindi pa natilihin ng utak mo ang mga bagay na hindi tugma sa imahe ng sarili mo. At dito pumapasok ang isa sa pinakamakapangyarihang tuklas na nagawa ko, ang sariling imahe. Ang sariling larawan ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kahit walang nakatingin. Ito ang pelikula na umiikot sa iyong isipan kapag nag-iisa ka. At karamihan sa oras, ang pelikulang iyon ay hindi maganda. Puno ito ng mga alinlangan, puna, at mga salitang narinig mo at pinaniwala ang totoo. Hindi ka sapat. Hindi mo kailanman makakamit. Hindi ito para sa mga tulad mo. At ang pinakamalalang bahagi nito ay naniniwala ka dito. Dahil walang nagturo sa iyo na pagdudahan ang mga tinig na iyon. Nang magsimula akong pag-aralan ng malalim kung paano gumagana ang isipan, naunawaan ko kung gaano kalaki ang impluwensya ng sariling larawan sa ating mga resulta. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng gawa ng isang tao na si Maxwell Maltz, isang plastic surgeon na napansin ang isang kakaibang bagay. Kapag tinanggal niya ang peklat sa mukha ng isang tao, ang ilan sa kanila ay biglang nagbago ng kilos. Nagkaroon sila ng kumpiyansa. Naging mas palakaibigan. Ngunit ang iba, kahit na maganda na ang kanilang anyo, ay nanatiling walang tiwala sa sarili at tahimik. Dito niya naisip na may dalawang larawan, ang panlabas at ang panloob. At ang panloob na larawan ang tunay na humuhubog sa buhay ng tao. Napag-isipan ko ito tungkol sa aking sarili. Nang nagsimula akong kumita mula sa aking unang negosyo, naramdaman ko pa rin ang kawalang katiyakan.
Nakikita ko ang sarili ko bilang batang nagpapalit ng langis ng sasakyan, halos hindi nakatapos ng paaralan, at palaging nabibigo sa lahat ng aking sinubukan. Kahit na may higit sa 3 milyong piso sa bangko, patuloy pa rin akong nakakaramdam ng maliit. Sa mahabang panahon, inisip ko na ako ay isang impostor. Hanggang sa maunawaan ko na ang problema ay hindi pera. Ito ay ang aking sariling larawan. Makikita mo ito ng malinaw sa mga karaniwang sitwasyon. May isang tao na nanalo sa loto at nawala lahat ng pera sa maikling panahon. Bakit? Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang hindi niya karapat-dapat ang ganoong halaga. Hindi niya namamalayan na sinisira niya ang sarili niya. O tingnan ng isang tao na lumaki sa isang kapaligiran ng kakulangan. Nagsisimula siyang umasenso, ngunit natatakot na mawala ang lahat. At madalas, nawawala nga talaga. Dahil ang kanyang isip ay palaging sinusubukang bumalik sa tinatawag niyang comfort zone. Kahit pa ang comfort zone na yon ay puno ng paghihirap. Ito ay konektado sa isang napaka-interesanteng datos. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford na ang mga taong may positibong sariling larawan ay mas malamang na magkaroon ng malusob na relasyon, maabot ang mga layuning pinansyal, at mapabuti pa ang kanilang pisikal na kalusugan. Dahil ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili ay direktang nakakaapekto sa iyong kilos, emosyon, at maging sa iyong immune system. Ngayon, tinatanong kita, paano mo nakikita ang sarili mo kapag nakapikit ka? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang malakas, malikhain, at may kakayahan? O nakikita mo ba ang sarili mo bilang ordinaryo, limitado, na palaging inuulit ang parehong pagkakamali? Dahil ang panloob na pelikulang iyon ang siyang nagmamaneho ng iyong buhay, kahit hindi mo namamalayan. At ang pinakamalungkot, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman humihinto upang baguhin ang script na iyon. Nabubuhay sila sa isang maling bersyon ng kanilang sarili, na nilikha ng mga kritisismo, mga lumang kabiguan, mga guro na nagsabi na hindi sila sapat, mga absenteng magulang, at mga abusadong relasyon. At hindi ito patas. Dahil ang bersyon na iyon ay hindi ikaw. Ito ay isang refleksyon lamang ng kung ano ang pinaniwalaan nila sa iyo. Ngunit ang magandang balita, maaari itong mabago. Sa pamamagitan ng pagsasanay, intensyon, at kamalayan. At hindi kailangang maging komplikado. Isa sa pinakamadaling at pinakamakapangyarihang mga ehersisyo na itinuro ko ay ito, araw-araw, umupo sa isang tahimik na lugar, huminga ng malalim, at tingnan ang sarili mo gamit ang mga mata ng taong nais mong maging. Isipin ang iyong sarili na may kumpiyansa, matagumpay, at payapa. Ilarawan ang mga detalye. Paano ka naglalakad? Paano ka nagsasalita? Paano ka tinatrato ng mga tao? Paano ka tumutugon sa mga hamon? Pagkatapos, isulat ang paglalarawan ng bersyon mo na iyon sa kasalukuyan. Halimbawa, ako ay isang taong masagana, nakatuon, at balanse. May tiwala ako sa aking mga desisyon. Akin ay naakit ang mga kahanga-hangang oportunidad. Dalhin ang papel na iyon sa lahat ng oras. Basahin araw-araw. Sa simula, maaaring parang isang laro lang ito. Ngunit ang paulit-ulit na gawain ay magtuturo sa iyong utak na tanggapin ang bagong imaheng ito. At kapag tinanggap na ito ng utak, magbabago ang iyong kilos. Kapag nagbago ang kilos, magbabago ang resulta. Ito ay isang lohikal na pagkakasunod-sunod. Hindi mo kailangang hintayin na maging mas mabuti upang makita ang sarili mo ng iba. Kailangan mong makita ang sarili mo ng iba upang maging mas mabuti. At ito ang naghihiwalay sa mga taong nais lamang ng pagbabago mula sa mga tunay na nagbabago ng kanilang buhay. Nakita ko na ang mga taong may napakasamang sariling larawan na halos hindi nila kaya tumingin sa mata ng iba. Ngunit sa pamamagitan ng panloob na gawain, ang mga taong iyon ay naging mga pinuno, tagapagsalita, at negosyante. Dahil iniwan nila ang maling bersyon at bumuo ng tunay na imahe ng kanilang sarili. At ito ay para sa iyo rin. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Ang imaheng dala mo sa loob mo ay maaaring ma-update. At kapag na-update mo ang sariling larawan, na-update mo ang iyong buhay. Nagsisimula lahat doon. Lahat. Ilang beses mo nang naisip ang mga negatibong bagay bago ka pa man sumubo. Karamihan sa mga tao, kapag may bagong ideya o hamon, agad na iniisip ang maaaring maging mali. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung ako ay mabigo? Paano kung ako ay husgahan ng iba? Ang mga pag-isip na ito ay otomatiko, halos parang reflex.
Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang ganitong pag-iisip ay hindi likas, ito ay natutunan. At ang natutunan ay maaaring matanggal. Sa aking paglalakbay, natuklasan ko na may isang punto sa buhay ng sinumang nakakamit ang kanilang mga layunin, ang sandali kung kailan sila nagpasya na mag-isip para sa kanilang sarili. Tunog simple, ngunit malaki ang epekto. Ngunit ito ay isa sa mga pinakamahirap na desisyong maaaring gawin ng isang tao. Dahil ang mag-isip ng sarili ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan ito na questionin mo ang lahat ng sinasabi sa iyo, lahat ng pinaniwalaan mo, lahat ng paulit-ulit mong tinanggap bilang katotohanan nang hindi kailanman tumigil upang magmuni-muni. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa reaktibong paraan. Nilalaso nila ang lahat ng nasa paligid, masasamang balita, negatibong puna, mga paniniwalang pumipigil, at ginagawang emosyonal na kalagayan ang mga ito. Nagiging balisa sila dahil nakakita sila ng madilim na hula sa telebisyon. Nawawalan sila ng gana dahil may pumuna sa kanilang ideya. Natatakot sila dahil narinig nila na hindi ito nagtatagumpay sa sinuman. At hindi nila namamalayan, nabubuhay sila na parang ang mundo ang kumokontrol sa kanilang buhay. Ngunit hindi ito totoo. Hindi kailanman. Ang kontrol ay nagmumula sa loob. Ang nararamdaman mo ay bunga ng iniisip mo. At ang iniisip mo, maaari mong piliin. Ang kamalayan ang pinakamalaking biyaya na mayroon tayo. Ito ang nagpapahintulot sa atin na obserbahan ang isang isipin at sabihin, nakakatulong ba ito sa akin o nagpapabagal? Karamihan ay hindi kailanman natutong gawin ito. Hindi sila tinuruan na huminto at suriin ang pinagmulan ng kanilang mga iniisip. Kaya't gumugugol sila ng mga taon na naniniwala sa mga ideyang sumisira sa kanila. Hindi ako sapat. Huli na para sa akin. Hindi ko kailanman makakamit. Lahat ng ito ay mga isipin na maaari mong piliing alisin. Ngunit bago alisin, kailangan mo munang kilalanin ang mga ito. Kailangan mong huminto at tanungin ang sarili, sino ang naglagay nito dito? Naalala ko ang isang partikular na panahon sa aking buhay na napalilibutan ako ng mga taong hindi naniniwala sa akin. Kakatapos ko lang iwan ang isang matatag na trabaho. Nagsisimula akong magnegosyo, nag-aaral ng personal na pag-unlad, pinag-uusapan ang mga universal na batas, ang subconscious na isip, at visualisasyon. At ang naririnig ko mula sa mga malalapit sa akin ay, walang kwenta yan. Maghanap ka ng tunay na trabaho. Sinisira mo ang lahat. At sa isang sandali, muntik na akong maniwala sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, may nagsabi sa loob ko, kung hindi ka mag-isip para sa sarili mo, mabubuhay ka sa buhay na pinili nila, hindi ang sayo. At pinili kong mag-isip ng iba. Hindi madali ang ganitong desisyon. Nakakainis ang mag-isip ng iba. Nakakainis ito sa mga nasa paligid mo. Nakakainis pa ito sa iyong sarili. Dahil ang utak ay nakaprogram upang panatilihing ganoon ang lahat. Naghahanap ito ng seguridad. At ang mag-isip ng iba ay nangangahulugan ng paglabas sa mental na comfort zone. Nangangahulugan ito ng pagharap sa salungatan sa mga paniniwalang lagi mong pinanghahawakan. Ngunit ang hindi komportabling damdaming ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Sa puntong ito nagsisimula kang makita ang mga posibilidad na dati ay di nakikita. May prinsipyo na napatunayan ng agham, ang utak ng tao ay may plasticity. Ibig sabihin, kaya nitong magbago. Gumawa ng bagong mga landas, bagong mga gawi, bagong paniniwala. At lahat ay nagsisimula sa isang malay na pagpili na pakainin ang mga isipin na nagpapataas sa iyo. Kung gumigising ka araw-araw at sinasabi sa sarili, kaya ko, natututo ako, kaya kong umunlad, kahit na hindi ka naniniwala sa simula, sa paglipas ng panahon ay sisimulang tanggapin ito ng iyong utak bilang katotohanan. Magtatayo ito ng bagong mga koneksyon. Babaguhin ang kemika. At babaguhin ito kung paano ka kumilos. Hindi ko sinasabi na madali ito. Ngunit sinasabi ko na posible ito. At higit pa rito, kinakailangan ito. Dahil hanggat patuloy kang mag-iisip tulad ng karamihan, makakamit mo ang parehong resulta ng karamihan. At malinaw ang mga datos. Karamihan sa mga tao ay nadidismaya sa kanilang buhay. Hindi sila nakakaramdam ng kasiyahan. Hindi sila nabubuhay ng may sigla. Hindi sila nagigising na may layunin. At lahat ng ito ay nagsisimula sa pag-isip. May isang kasabihan ni Napoleon Hill na dala ko hanggang ngayon, kung ano ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, kaya rin niyang makamit. Hindi ko ito sinasabi bilang magandang linya lamang.
Sinasabi ko ito dahil nakita ko itong mangyari ng maraming beses. Mga taong nagsimula sa wala, puno ng pagdududa at takot, pero nagpasya na palagin ang bagong uri ng pag-isip. Unti-unti silang nagbago. Binago ang mga kilos, binago ang mga gawi, binago ang mga resulta. Dahil bago ang anumang panlabas na pagbabago, may panloob na pagbabago. Ang bawat dakilang pagbabago ay nagsisimula sa isipan. At kasama ka rito. Maaari mong piliin, simula ngayon, na magsimulang mag-isip ng iba. Tumigil sa pag-ulit ng sinasabi ng iba. Questionin ang bawat isipin na sumulpot. Palitan ang takot ng pananampalataya, pagdududa ng pagkamausisa, limitasyon ng posibilidad. At kapag ginawa mo ito ng patuloy, tutugon ang mundo. Sisimulang lumitaw ang mga oportunidad. Dadalaw ang tamang mga tao sa iyong landas. Darating ang mga bagong ideya ng malinaw. Dahil na yon ay nakahanay ka na sa pinakamataas na bersyon ng iyong sarili. At ang bersyon na yon ay may kapangyarihan. May bisyon. May autonomiya. Ang mag-isip para sa sarili ay isang kilos ng kalayaan. Isa rin itong kilos ng tapang. Ngunit higit sa lahat, ito ang simula ng buhay na ikaw mismo ang lumikha, hindi lamang minana mula sa iba. Ito ang kaibahan ng mamuhay ng totoo at ng basta umiiral lamang. At ang pagpili, tulad ng dati, ay nasa iyong mga kamay. O mas tama, nasa iyong isip. Hindi ka kung ano ang sinasabi nila sa iyo. Ikaw ang kung sino ang pinili mong maging, mula nang magsimulang mag-isip ng sarili, ireprogram ang iyong sariling imahe, at muling kumonekta sa iyong tunay na pagkatao. Nagbabago ang lahat kapag nagbago ka. At nagsisimula ang pagbabagong ito sa loob, tahimik, sa isang simpleng pagpili ng isipin. Ngunit hindi dito nagtatapos. Ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay dadalhin ka pang mas malalim sa paglalakbay na ito. Dito, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan. At papayagan mong maging 1% na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan. Maaaring maliit ang 1%, ngunit ito ang naghihiwalay sa mga taong nangangarap lang at sa mga tunay na nagbabago ng kanilang buhay. Salamat sa iyong pagdalo. Hihintayin kita doon.